Papayag ka ba na magpaupera o tanggalan ng organ nang walang anesthesia, pag-eksperimentuhan hanggang sa mamatay? Ito ang sinapit ng mga sundalo at bata sa kamay ni Dr. Joseph Mengele o mas kilalang Angel of Death. Welcome sa What to Life. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, subscribe na at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga interesting videos. Si Mengele ay ipinanganak sa isang katolikong pamilya sa Günzburg, Bavaria, noong ika-16 ng Marso taong 1911. Ang panganay sa tatlong anak ni Walburga, Neha Fauer, at Carl Mengele. Ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay sina Carl Jr. at Alois. Ang kanilang ama ay nagtatag ng kumpanya ng Carl Mengele at Sons, na kalaunan ay pinalitan ng pangalan bilang Mengele Agrartechnik, na gumawa ng makinarya sa pagsasaka. Naging matagumpay si Mengele sa paaralan at nagkaroon ng interes sa musika, sining, at skiing. Natapos niya ang mataas na paaralan noong Abril taong 1930 at nagpatuloy sa pag-aaral ng pilosopiya sa Munich, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Partido Nazi. Bilang katulong ni von Verschuer, nakatuon si Mengele sa mga genetic na kadahilanan na nagreresulta sa isang cleft lip at palate o isang cleft chin. Ang kanyang thesis sa paksa ay nakakuha sa kanya ng cum laude doctorate sa medisina, MD, mula sa Universidad ng Frankfurt noong 1938. Ang parehong kanyang mga degree ay binawi ng mga nag-isyu na universidad noong 1960s. Sa isang liham ng rekomendasyon, pinuri ni von Verschuer ang pagiging maaasahan ni Mengele at ang kanyang kakayahang magpahayag ng komplikadong materyal sa isang malinaw na paraan. Si Mengele ay sumali sa Nazi Party noong 1937 at sa Schutzstaffel, SS, Protection Squadron, noong 1938. Nakatanggap siya ng pangunahing pagsasanay noong 1938 kasama ang Gebirgsjäger, Light Infantry Mountain Troop, at tinawag para sa serbisyo sa Wehrmacht, Nazi Armado Puwersa, noong Hunyo taong 1940, ilang buwan pagkatapos ng pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Di nagtagal, nagboluntaryo siya para sa serbisyong medikal sa Waffen-SS, ang sangay ng labanan ng SS, kung saan nagsilbi siyang may ranggo na SS Untersturmführer, Second Lieutenant, sa isang batalyon na reserbang medikal hanggang Nobyembre taong 1940. Sumunod siyang itinalaga sa SS Ross-on-Siedlungsschutzamt, S-Race and Settlement Main Office, sa Poznan. Sinusuri ang mga kandidato para sa Germanization. Noong Hunyo taong 1941, si Mengele ay naipost sa Ukraine, kung saan siya ay iginawad sa Iron Cross Second Class. Noong Enero taong 1942, sumali siya sa 5th SS Panzer Division Viking bilang isang batalyon na opisyal ng medikal. Matapos iligtas ang dalawang sundalong Aleman mula sa nasusunog na tangke, pinalamutian siya ng Iron Cross First Class, Wound Badge and Black, at medalya para sa pangangalaga ng mga Aleman. Siya ay idineklara na hindi karapat-dapat para sa karagdagang aktibong serbisyo noong kalagitnaan ng 1942, nang siya ay malubhang nasugatan sa pagkilos malapit sa Rostov-on-Don. Pagkatapos ng kanyang paggaling, inilipat siya sa punong tanggapan ng SS Race and Settlement Main Office sa Berlin, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipag-ugnayan kay von Verschuer, na ngayon ay direktor ng Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity, at Eugenics. Si Mengele ay na-promote sa ranggo ng SS Hauptsturmführer, Kapitan, noong Abril taong 1943. Noong ika-28 ng Hulyo taong 1939, pinakasalan ni Mengele si Irene Schonbein, na nakilala niya habang nagtatrabaho bilang isang medikal na residente sa Leipzig. At biniyayaan naman sila ng nag-iisang anak na lalaki, na ang pangalan ay Rolf. Si Rolf ay isinilang noong 1944. Noong 1942, ang Auschwitz II, Birkenau, na orihinal na nilayon upang tahanan ng mga manggagawang alipin, ay nagsimulang gamitin sa halip bilang isang pinagsamang labor camp at extermination camp. Ang mga bilanggo ay dinala doon sa pamamagitan ng tren mula sa buong Europa na kontrolado ng Nazi, na dumarating sa araw-araw na mga convoy. Pagsapit ng Hulyo taong 1942, ang mga doktor ng SS ay nagsasagawa ng mga seleksyon kung saan ang mga papasok na Hudyo ay ibinukod, at ang mga itinuturing na maaaring magtrabaho ay ipinasok sa kampo habang ang mga itinuturing na hindi karapat-dapat sa paggawa ay agad na pinatay sa mga silid ng gas. Ang mga napiling papatayin, humigit kumulang 3/4 ng kabuuan, kasama ang halos lahat ng mga bata,
mga babaeng may maliliit na bata, mga buntis na kababaihan, lahat ng matatanda, at lahat ng mga nagpakita, sa isang maikli at mababaw na inspeksyon ng isang SS doktor, upang hindi ganap na fit at malusog. Kasama rin sa gawain ni Mengele ang pagsasagawa ng mga seleksyon, isang gawain na pinili niyang gampanan kahit na hindi siya naatasang gawin ito, sa pag-asang makahanap ng mga paksa para sa kanyang mga eksperimento, na may partikular na interes sa paghahanap ng mga set ng kambal. Kabaligtaran sa karamihan ng iba pang mga SS na doktor, na tiningnan ng mga seleksyon bilang isa sa kanilang pinakanakababahalang at hindi kasiya siyang mga tungkulin, ginawa niya ang gawain ng may maningning na hangin, madalas na nakangiti o sumipol. Isa siya sa mga SS na doktor na responsable sa pangangasiwa ng Zyklon B, ang cyanide-based na pestisidyo na ginamit para sa malawakang pagpatay sa mga silid ng gas ng Birkenau. Naglingkod siya sa kapasidad na ito sa mga gas chamber na matatagpuan sa crematoria IV at V nang ang pagsiklab ng NOMA, isang gangrenous bacterial disease sa bibig at mukha, ay tumama sa kampo ng Romani noong 1943, sinimula ni Mengele ang isang pag-aaral upang matukoy ang sanhi ng sakit at bumuo ng isang paggamot. Humingi siya ng tulong sa bilanggo na si Berthold Epstein, isang Jewish pediatrician at propesor sa Prague University. Ang mga pasyente ay ibinukod sa magkahiwalay na kwartel at ilang may sakit na mga bata ang pinatay upang ang kanilang napreserbang mga ulo at organo ay may padala sa SS Medical Academy sa Graz at iba pang pasilidad para sa pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay patuloy pa rin nung ang kampo ng mga Romani ay likidahin at ang mga natitirang nakatira nito ay pinaslang noong 1944. Ginamit ni Mengele ang Auschwitz bilang isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa antropolohiya at pananaliksik sa pagmamana, gamit ang mga bilanggo para sa medikal na eksperimento. Ang kanyang mga medikal na eksperimento ay nagpakita ng walang pagsasaalang-alang para sa kalusugan, kaligtasan, o pisikal at emosyonal na pagdurusa ng mga biktima. Siya ay partikular na interesado sa magkatulad na kambal, mga taong may heterochromia iridum, mga mata ng dalawang magkaibang kulay, mga duwende, at mga taong may mga pisikal na abnormalidad. Ang kambal na pananaliksik ay partikular na interesado kay Mengele, dahil ang isang kambal ay maaaring magsilbi bilang paksa sa isa pa bilang kontrol. Iniulat ni Miklo Nyaisli at ng iba pa na ang kambal na pag-aaral ay maaaring naudyukan din ng isang intensyon na alisan ng takip ang mga estratehiya para sa mga Aleman na kanais-nais sa lahi, na magparami ng higit pang kambal. Isang grant ang kalaunan ay ibinigay ng Deutsche Forschungsgemeinschaft, Egerman Research Foundation, sa kahilingan ni von Verschwer, na nakatanggap ng mga regular na ulat at pagpapadala ng mga specimen mula sa Mengele. Ang gawad ay ginamit upang magtayo ng laboratorio ng patolohiya na nakakabit sa Crematorium II sa Auschwitz-I-Birkenau. Si Nyaisli, na napilitang magtrabaho sa ngalan ni Mengele dahil sa background ng kanyang pathologist, ay naghanda ng mga specimen at nagsagawa ng mga autopsy para sa laboratorio na ito. Sa kanyang kambal na mga eksperimento, karaniwang inutusan ni Mengele ang kambal na magsagawa ng lingguhang pisikal na eksaminasyon. Pagkatapos, isa sa ilalim niya ang mga ito sa iba't ibang pamamaraan, kabilang ang pagputol ng malulusog na paa, sadyang mahawan sila ng mga sakit tulad ng tipos, at pagsasali ng dugo ng isang kambal sa isa pa. Marami ang namatay sa panahon ng mga pamamaraan at ang mga nakaligtas ay kadalasang pinapatay at hinihiwa para sa paghahambing ng mga ulat sa post-mortem. Naalala ni Nyaisli ang isang pagkakataon kung saan pinatay ni Mengele ang 14 na kambal nang sabay-sabay sa pamamagitan ng pagturok sa kanilang mga puso ng chloroform. Ang ilang kambal ay tinahinang magkabalikan sa pagtatangkang lumikha ng magkadugtong na kambal. Kasama sa iba pang mga eksperimento na ginawa niya ang pag-iniksyon ng mga kemikal sa mga mata ng mga bilanggo upang mabago ang kulay ng kanilang mga mata, ang pag-alis ng mga mata ng mga patay na bilanggo at paminsan-minsan ay ipindot ang mga ito sa mga dingding na parang paru-paro, ang pag-alis ng mga ngipin at dugo ng mga duwende at mga bilanggo na may mga pisikal na abnormalidad, at pagpilit sa mga bilanggo na sumailalim sa hindi kinakailangang paggamot sa droga at X-ray. Ang mga buntis na kababaihan ay naging biktima din ng mga eksperimentong ito. Ang mga nakaligtas ay karaniwang ipinadala sa mga silid ng gas sa loob ng mga linggo. Ang kanilang mga kalansay ay ipinadala sa Berlin para sa karagdagang pagsusuri. Inalis ni Mengele ang puso at tiyan ng mga biktima ng walang anesthesia at pinilit ang isang bilanggo na nakaligtas sa pagtanggal ng bato na magtrabaho ng walang mga pangpawala ng sakit pagkatapos. Kasama ang ilang iba pang mga doktor ng Auschwitz,
Inilipat ni Mengele sa kampong piitan ng Gross Rosen sa Lower Silesia noong ika-17 ng Enero taong 1945, dala ang 2 kahon ng mga espesimen at ang mga talaan ng kanyang mga eksperimento sa Auschwitz. Karamihan sa mga medikal na record ng kampo ay nawasak na ng SS noong panahong pinalaya ng Pulang Hukbo ang Auschwitz noong ika-27 ng Enero. Tumakas si Mengele sa Gross Rosen noong ika-18 ng Pebrero, 1 linggo bago dumating ang mga Sobyet doon, at naglakbay pakanluran patungong Zatek sa Czechoslovakia, na nagbalat kayo bilang isang opisyal ng Wehrmacht. Doon ay pansamantalang ipinagkatiwala niya ang kanyang mga dokumentong nagpapatunay sa isang nurse na kanyang nakipagrelasyon. Siya at ang kanyang unit pagkatapos ay nagmamadali sa kanluran upang maiwasang mahuli ng mga Sobyet, ngunit dinala ng mga bilanggo ng digmaan ng mga Amerikano noong Hunyo taong 1945. Bagamat unang nakarehistro si Mengele sa ilalim ng kanyang sariling pangalan, hindi siya nakilala bilang nasa pangunahing listahan ng mga kriminal sa digmaan. Dahil sa disorganisasyon ng mga Allies hinggil sa pamamahagi ng mga listahan ng wanted, at ang katotohanang wala siyang karaniwang tato ng SS Blood Group. Pinalaya siya noong katapusan ng Hulyo at nakakuha ng mga maling papel sa ilalim ng pangalang Fritz Ullmann, mga dokumentong binago niya sa kalaunan upang mabasa ang Fritz Ullmann. Pagkatapos ng ilang buwan sa pagtakbo, kabilang ang isang paglalakbay pabalik sa lugar na sinakop ng Sobyet upang mabawi ang kanyang mga tala sa Auschwitz, nakahanap si Mengele ng trabaho malapit sa Rosenheim bilang isang farmhand. Sa kalaunan ay nakatakas siya mula sa Alemanya noong ika-17 ng Abril taong 1949. Kumbinsido na ang kanyang pagkakadakip ay mangangahulugan ng isang paglilitis at parusang kamatayan. Sa tulong ng isang network ng mga dating miyembro ng SS, ginamit niya ang Ratline sa paglalakbay sa Genoa, kung saan nakakuha siya ng pasaporte mula sa International Committee of the Red Cross sa ilalim ng alias na Helmut Gregor, at naglayag patungong Argentina noong Hulyo taong 1949. Tumanggi ang kanyang asawa na samahan siya, at nagdiborsyo sila sa pamamagitan ng proxy sa Dusseldorf noong 1954. Si Mengele ay nagtrabaho bilang isang karpintero sa Buenos Aires, Argentina, habang nanunuluyan sa isang boarding house sa suburb ng Vicente Lopez. Pagkaraan ng ilang linggo, lumipat siya sa bahay ng isang Nazi sympathizer sa mas mayayamang lugar ng Florida Este. Sumunod siyang nagtrabaho bilang isang tindero para sa kumpanya ng kagamitan sa sakahan ng kanyang pamilya, si Carl Mengele at Sons, at noong 1951 nagsimula siyang gumawa ng madalas na mga paglalakbay sa Paraguay bilang isang kinatawan ng pagbebenta sa rehiyon. Lumipat siya sa isang apartment sa gitnang Buenos Aires noong 1953, gumamit ng pondo ng pamilya upang bumili ng bahaging interes sa isang pag-aalala sa karpintero, at pagkatapos ay umupa ng isang bahay sa suburb ng Olivos noong 1954. Ang mga file na inilabas ng gobyerno ng Argentina noong 1992 ay nagpapahiwatig na si Mengele ay maaaring nagpraktis ng medisina ng walang lisensya habang naninirahan sa Buenos Aires, kabilang ang pagsasagawa ng mga pagpapalaglag. Sa kabila ng pagbibigay kay Mengele ng mga legal na dokumento gamit ang kanyang tunay na pangalan noong 1956, na nagbigay daan sa kanya na gawing formal ang kanyang permanenteng paninirahan sa Argentina, ang West Germany ay nag-aalok na ngayon ng gantimpala para sa kanyang pagkakahuli. Ang patuloy na paglalathala sa pahayagan ng kanyang mga aktibidad sa panahon ng digmaan, na may kasamang mga larawan, ay humantong kay Mengele na muling lumipat noong 1960. Ang dating piloto na si Hans Ulrich Rudel ay nakipag-ugnayan sa kanya sa taga-suporta ng sa Mengele, si Rolf, na hindi nakita ang kanyang ama mula noong ski holiday noong 1956, ay binisita siya sa bungalow noong 1977, natagpuan niya ang isang hindi nagsisisi na Nazi, na nagsabing hindi niya personal na sinaktan ang sinuman at ginampanan lamang ang kanyang mga tungkulin bilang isang opisyal. Ang kalusugan ni Mengele ay patuloy na lumalala mula noong 1972. Siya ay na-stroke noong 1976, nakaranas ng mataas na presyon ng dugo, at nagkaroon ng impeksyon sa tainga na nakaapekto sa kanyang balanse. Noong ika-7 ng Pebrero taong 1979, habang binibisita ang kanyang mga kaibigan na sina Wolfram at Liselott Bosser sa coastal resort ng Bershega, inatake sa puso si Mengele habang lumalangoy at nalunod. Ang kanyang katawan ay inilibing sa Embo das Artes sa ilalim ng pangalang Wolfgang Gerhard, na ang pagkakakilanlan ay ginagamit ni Mengele mula noong 1971. Ang iba pang mga alias na ginamit ni Mengele sa kanyang huling buhay ay kasama ang Dr. Fausto Rendon,
at S. Jose Alvarez Aspiazo. Noong 1992, kinumpirma ng pagsusuri ng DNA ang pagkakakilanlan ni Mengele nang walang pag-aalinlangan, ngunit tinanggihan ng mga miyembro ng pamilya ang paulit-ulit na kahilingan ng mga opisyal ng Brazil na iuwi ang mga labi sa Germany. Ang skeleton ay nakaimbak sa Sao Paulo Institute for Forensic Medicine, kung saan ginagamit ito bilang tulong pang-edukasyon sa mga kursong forensic medicine sa medikal na paaralan ng Universidad ng Sao Paulo. At kumpirmado 100% sa ginawang huling DNA kay Joseph Mengele o sa bansag na Angel of Death ay patay na.